Who is she? Maya-may baling nito sa kanya na mapansin siya nito. Tila naman naalala siya ng lalaki at nang akma siyang ipapakilala nito, mabilis nilahad ang palad sa babae. I'm Sandy, new secretary ni Sir. Masayang pakilala sa babae. Sino ka naman? Balik na tanong dito. Ngunit imbes abutin ang kamay, mas kumapit pa to kay Samuel, kaya wala siyang nagawa kundi bawiin ang kamay niya. Wow ha, malandi na, bastos pa. Ngit-ngit ng kalooban. May sinasabi ka? Ako lang naman ang kapatid ng asawa ni Samuel. Maarteng tugon nito. Asawa ng kapatid mo pala, bakit nilalandi mo? Hiyaw ng isipan. Napangiti siya ng ubod tamis. Ah, hipag ka pala niya. Malakas na sigaw, sabay diin sa salitang hipag. Napakunot noo si Samuel sa pupuntahan ng usapan ng dalawang babae. Gusto niyang mainis pero natatawa siya dahil mukhang may katapat na si Jessica. Siguro naman sa pagdating ni Sandy, mababawasan ang pang-aakit nito sa kanya. Kahit wala ng asawa, may respeto pa rin naman siya. Bago patuloyan magkainitan ng dalawang babae, binasag na niya yon. Make a cup of coffee, Jessica. Nasa conference room na ba silang lahat? Utos kay Sandy at saka tinanong si Jessica na agad naman itong kinatango. Na agad nagpaalam para magtungo sa conference room. Nakailang hakbang na siya at nakasunod naman sa Jessica nang tawagin siya ni Sandy. Sir, black or with cream? Tanong nito. Hindi niya nilingon. Black. Sir, tawag ulit nito. Yes. Aniya na bahagyang tumaas. Dadalhin ko po ba sa conference room? Alanganing tanong ni Sandy. Malay ba niya kasi first day pa naman niya? Yes, of course. You are my secretary. You must be there. Medyo naiiritang sabad. Mukhang makulit ang babae. Sa bagay alam niya naman yon mula ng gabing makasama to sa rooftop ng hotel. Nang mapansing wala na tong sasabihin, pumasok na sa conference room. Mabilis sinanap ang pantry at agad naman niyong nakita. Nagtimpla siya ng black coffee at saka mabilis pumunta sa pinasukan ng amo. Pagpasok pa lang ni Samuel, nakitang pinirsan na ng assistant na si Carlos ang kanilang susunod na proyekto. Magbubukas sila ng isang open museum para sa iba't ibang uri ng sasakyan. Good investment yon, lalo na ngayon ang mga kabataan ay nahuhumaling sa selfie at luxury items such as cars. Tiyak marami ang kakagat na pasukin sila, lalo kung lahat ng mga sasakyang pangmayaman lamang ay may larawan sila. People is just after what they're gonna show off into public than what is reality. They're willing to spend money, magmukha lang silang mayaman, and they will take advantage of that. Tiyak papatok ito. Sa loob, naroon lahat ng mga investors nila at ilang malalaking kliyente. Naroon din ang kinaiinisang pinsan, at mas lalo pa siyang nainis na makitang ngisi-ngisi ito. Good morning, everyone. I am sorry if I am late. Aniya at saka pumunta sa harap. Nasa harap na siya at sumanya sa kanya si Carlos. Binigay na nito sa kanya ang monitor. Magsasalita na sana siya nang pumasok doon si Sandy. Halos lahat napatingin sa kanyang bagong sekretarya. Bahagyang naantala ang gagawing pagtutuloy ng discussion sa bago nilang proyekto. Nilapag nito ang kape niya at saka tumayo sa tabi. Kindly distribute the folders, Anya. Nakamaang lang sa kanya ito. At nang tingnan niya ang babae, tinuro nito ang sarili at kinukumpirma kung siya ba ang kausap nito. Nang tumalim ang titig niya, agad tong ngumiti. Sabi ko nga sir, akong kausap mo. Anito at saka tumalima. Mabilis itong pinamahagi ang folder sa lahat ng naroon at nang matapat to kay Mr. Sandoval, bigla itong napatili. Napatingin si Samuel sa bagong sekretarya. Are you alright? Matalas na tanong. Nakikita niya ang pagtingin ni Sandy sa matandang ngingisi-ngisi sa tabi. Wala po, sir. Anito at saka nagpatuloy. Di na lamang umimik pa si Samuel pero alam niya may ginawa na naman ang matanda. Grabe ang gulat ni Sandy nang maramdaman ang pagpisil sa puwetan niya. Kung hindi lang talaga napigilan ng sarili, binugbog na niya ang matandang hukluban. Mas lalo siyang natahimik nang marinig ang galit na boses ni Samuel. Ngingisi-ngisi ka pang matanda? Humanda ka sa akin. Mata mo lang walang latay. Bastos! Inis, tsaka pinagpatuloy ang ginawang pagbibigay ng folder nang matapat siya sa isang bata at gwapong lalaki. Ngumiti to sa kanya kaya ngumiti rin siya.
Pagbalik ng tingin sa harap, nakitang nakatingin pala si Samuel sa kanila ng lalaki. Tila umakyat yata lahat ng dugo ni Samuel sa utak na makitang nagingitian ng pinsan at ang kanyang sekretarya. You have all the folders. Siguro naman ngayon pwede na natin ipagpatuloy ang meeting na to. Matataas na turan upang makuha lahat ng atensyon ng naroon. Naririyan sa hawak niyong folder ang project proposal, ang cost at ang dates. Alam kong malaki to para maging museum lamang. Half of it gagawin nating subastahan ng mga taong nais magbenta ng kanilang sasakyan. Of course, they are gonna pay us depending on how long they're gonna rent. No worries, dito walang collateral. Once they sell their cars, doon natin sila sisingilin. At that time, may pera na sila at di nila maitatanggi yon. In this business, we don't sell. We don't need any products. We don't need to hire lots of stuff. But we can earn as much as you invest. Let's see you triple your investment in just a year. You can also see in your folder computation. It shows there that clearly your money works if you invest in this project. Any objections? Aniya. Lahat ng naroon tumango-tango na tila sang-ayon lahat. Mukhang lahat interesado sa nilahad na proyekto. Napamaang si Sandy habang nagsasalita sa Samuel. Dama niya ang otoridad sa bawat salita nito. Pinag-aaralan niya bawat galaw at buka ng bibig nito. Mukhang normal na tao naman to pero nagtatago ang demonyo sa katawan nito. Mayaman nga naman at ayaw nitong bumagsak, kaya't gagawin lahat maging pumatay ng tao. Any objections? Huling tanong nito. Wala nagsalita sa lahat ng naroon sa loob. Any objections? Ulit ng bagong amo. Sir, ani niya sabay taas pa ng kamay. Lahat napalingon sa kanya. Hindi maiwasan ni Samuel na mapakunot noon niya sa bagong sekretarya. Hindi niya alam sa lahat ng naroon, ito pa ang may katanungan. Napamulsa na lamang si Samuel. Okay, Sandy, what is it? Ani niya at saka naalala, hindi pa pala alam ang buong pangalan nito. Sir, pwede po bang gumamit ng banyo? Naiihina po kasi ako eh. Ani ng sekretarya. Hindi tuloy alam ni Samuel kung matatawa ba o maiinis sa sinabi nga ni Sandy. Okay, ani Samuel at saka tinapos na ang conference meeting nila. If there are no more questions, take your folder and we will be voting next meeting. Ani niya at lumabas na ng conference room. Agad naman sumunod sa kanyang assistant na si Carlos. Sir, may meeting po kayo sa Honda Company. Paalala pa nito. Yes, 2 p.m. pa naman, hindi ba? Kumpirma nito. Yes, sir. Anito? I'm going to the CCTV monitoring. Pang assistant at alam nitong nagtataka kung bakit. Just wanna see if may ginawa na namang kabalastugan si Mr. Sandoval. Sad niya para matanong ang pagtataka nito. Agad naman siyang sumunod dito. Pagpasok sa control room ay agad kinalikot ni Carlos ang kuha sa conference room. At gano'n na lamang ang inis niya na makita ang pagkapa at pagpesil na matanda sa puweta ni Sandy. Halos umusok na ang ilong sa inis. Di na malay nakatingin na pala sa kanyang assistant. Sinasabi ko na nga ba? Hindi mapigilang gilalas. Anong gagawin mo? Alalang tanong sa kanya ni Carlos. Aside sa pagiging assistant nito ay kaibigan din. Ano pa nga ba? Tatanggalin ko na. Giit niya at saka nakapamewang. Pero Samuel, alam mong siyang top investor ng company. Pagpapaalalang giit pa rin ito. Ngumisi siya. Kupalamon ko pa sa kanya yung pera niya eh. I don't need this money. Mataas na wika. Pero malaking kawalan siya. Giit pa rin ito. Mas lalo pang nainis si Samuel. Come on, Samuel, hayaan mo na. Alam mo namang may pagkamanyakis talaga si Mr. Sandoval. It happened sa ilang tauhan natin, di ba? Ani pa ng assistant pero naiinis talaga siya. Lalo pa't kay Sandy nito yon ginawa. Tumiim ang titig ng kaibigan sa kanya at napanganga siya sa muling sinabi nito. May gusto ka ba sa bago mong sekretarya? Dinig niyang tanong nito. What? Gulat na saad ni Samuel sa assistant. Paano mo naman nasabi yan? Dagdag pang sad at iiling-iling na lamang. Oh, come on. Kilala kita, Samuel. Hindi ka magagalit ng ganyan kung wala kang gusto doon sa bago mong sekretarya. Well, wala naman akong masabi. Maganda siya. Ani pa ni Carlos. Carlos, don't overthink about it. Pwede ba kakamatay lang ng asawa ko?
Paalala rito. Natawa si Carlos sa ginawi ni Samuel. Alam na niya na pipikon na ang kaibigan. Gayunpaman, hindi pa rin to tumigil sa pangasar kahit nang lisanin na nila ang control room at pagbukas ay bumungad ang babaeng topiko nila. Tila ba may hinahanap to na mapansin sila nito, agad tong napangiti sa kanila. Ah, hi, hello sir? Anitong nagulat sa pagdating nila. Kagagaling lang ni Sandy sa restroom na makitang isang silid doon. Walang nakalagay sa pintuan kaya tila naiiba yon. Pinipilit niyang buksan ngunit nakalak ito. Gamit na niyang hawak na hairpin para kalikutin ang lock nang biglang lumabas sa control room ang dalawang lalaki. Nabigla pa siya nang tila nag-uusisa pa ang tinig ni Samuel. Nakakahalata pa yata. Hi, hello. Uutal-utal na wika at pasimpleng tinungo ang hairpin sa kamay. Follow me. Formal na saan ni Samuel at tuloy ang lakad nito papasok sa opisina. Follow me. Inis na ulit ni Sandy, sabay nguso at di niya alam, nakatingin pala sa kanyang lalaking kasama ng boss. Nang maalala to, agad siyang nagtaas ng kamay at nag-peace sign. Natawa ang lalaki. Hi, you're his new secretary, yeah? I'm Carlos, his assistant. Ngiting pakilala nito sa kanya. I'm Sandy, his new secretary and your new friend. Aniya sabay kindat sa lalaki. I said follow me. Nakaangel ng wika ng boss. Gulat na gulat pa si Sandy sa pagsigaw ng amo. Yes, boss. I will follow you. I'm coming. Aniya at saka kumaway kay Carlos. Nang makapasok sa opisina ng lalaki, agad nitong tinuro kung nasa ng mesa niya. Nasa loob din to ng opisina para hindi na raw siya tatawag-tawag pa sa intercom. Kasi mostly daw ipapaayos, ipapaserox naman daw ang gagawin niya. Ngumiti siya rito at saka umupo sa kanyang mesa. Pagkaupo siyang baba naman ito nang may kakapalang pulumpon ng papel sa harapan. Ayusin mo yan, alphabetically. Anito. Nanlaki ang mata ni Sandy, tsaka sinaulo sa isip ang alphabet. A, B, C, D. Tang-ina. Buisit naturan sa isipan, tsaka tiningnan ang nilapag nito. May pangalan nyo ng mga empleyado ng buong kumpanya. Alphabetically. Dagdag pa niya sa isipan. Matutorta yata ang utak niya kung anong uunahin niya. Anggara ba? O Agbayani? O Adriatico? Sa A pa lang nahihirapan na siya. Agad siyang napasulyap sa amo niya. Di niya alam na katingin din pala to sa kanya. Tila gusto niyang magsisi dahil matalim ang titig na binigay dito. Any problem, Miss Montemayor? Masungit na saad nito. Napakunot noo si Sandy kung bakit ito nalaman ang last name niya. Bago pa siya magtanong, nasagot na rin agad yun ang sinabi ng lalaki. I'm reading your resume. Are you familiar with Montemayor Manufacturing Incorporated? Tanong nito. Tanda mo ba pala? Di ba bumagsak nang pinapatay mo mag-asawang may-ari? Aniya sa isipan. Nako, hindi po. Bakit yun naman po na itanong, sir? Kailan ito? Wala. Mabilis itong sabad at binalik ang mata sa papeles sa mesa nito. Siya naman ngayon ang palihim na tumitig sa amo. Sige lang, hindi habang buhay maitatago mong iyong ginawa. Galit na turan. Hindi mapakali si Samuel. Kahit di man siya nakatingin kay Sandy, batid niya, nakatingin to sa kanya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit kakaiba ang nararamdaman. Kamamatay lang ng asawa mo. Paalala ng isipan. Naduduling na si Sandy sa pinapaayos ng amo. Nangangaling na rin ang leeg niya dahil kanina pa inaayos. Nasa letrang P na siya. Buisit. Ilang libo bang empleyado rito? Sakit na ng leeg ko. Ang puwet ko. Hinaing niya sa sarili. Muli, palihim na sinulya pa ng amo. Busy pa rin to sa kapal ng pinag-aaralang kontrata. Napatingin din siya sa orasan sa kanyang bisig. Nanlaki pa ang mata ng pasado alas 12 na at 15 minutos na lang alauna na. Di ba dapat break time na? Buisit na bulong sa sarili. Lalo pa siyang nainis sa amo dahil narinig na niya ang tiyan niya. Nako, pati mga alaga ko nagrarambulan na. Buti na lamang at may nakapag-candy sa kanyang shoulder bag. Pinagtsagaan na muna niya. Napatuwid ng upo sa Samuel nang marinig ang pagtunog ng tiyan ni Sandy. Doon ay agad na napatingin sa relo. Kaya pala natunog na ang tiyan nito.
Kukuha pa sana siya ng buwelo upang yayain tong kumain sa kantina nang biglang bumukas ang pintuan at ilawanon si Jessica. Hi baby, mukhang di ka pa kumakain, dali kain na tayo. Anito at saka dire-diretsong lumapit sa kanya at umupo sa kandungan niya. Nabigla si Sandy nang biglang pumasok ang babae at mas lalo pa siyang nagulat ng tila hindi siya nito nakita at umupo pa sa kandungan ni Samuel. Tsaka pinulupot ang dalawang kamay sa leg ng boss. At nang akmang hahalikan na to ng babae sa lips, nalunok niyang candy na kasasubo lamang. Napahawak tuloy siya sa dibdib. Biglang napatayo si Samuel na makita ang ginagawa ni Sandy. Tila ba atakihin to at hawak pa nito ang dibdib, papunta sa leeg. Halos mapaupo sa sahig si Jessica sa kabiglaanan sa kanyang pagtayo. What? Gilalas na wika nito na makita si Sandy. Are you okay? Alalang tanong ni Samuel sa sekretarya. Nailabas pa ni Sandy ang dila sa paghahabol ng candy sa lalamunan upang hindi tuluyang malunok. Tang ina, mamamatay pa yata ako nung wala sa oras. Maktol nang makarecover. Yes, I'm okay, sir. Sorry muntik ko nang malunok ang candy. Nandito na eh. Aniya sabay turo sa kalahati ng lalamunan. What is she doing here? Nakapamewang pang tanong na Jessica. She's my secretary. Sabad naman ni Samuel. Oh yes, I know. What I mean is here inside of your office. As far as I know, sa labas lang ang sekretaryo mo dati. Tila tigreng lalapa ang pagmumukha nito. Jessica, if you have nothing to do here, you can go. This is my office and I'll do what I want. Malakas na tura ni Samuel na tila napikon na sa babae. Agad naman tong lumapit sa lalaki at tipong nilalandi. Samuel, sorry. Nabigla lang ako. Sige na, labas na tayo. Yakag ulit nito. Tumingin si Samuel sa kanya. You can have your break too. Baling kay Sandy. Wait me here. I will talk to Carlos then we'll go. Saad ni Samuel saka lumabas. Naiwan silang dalawa ni Jessica na makita na lumapit to sa mesa niya at dumukwang doon. Gutom na siya kaya't agad na naligpit ni Sandy ang ilang gamit at sinukbit ng shoulder bag ng dumukwang si Jessica sa harap ng mesa. Mataray ang mukha nito. Akin lang si Samuel. Anito na seryosong titig. Okay. Aniya na napapantastikohan sa ginawi ng babae. Pero alam na niya ang nais itong mangyari. Binabalaan kita. Kung may plano kang agawin siya, magkamatahin tayo. Banta pa nito. Tumawa na malakas si Sandy at saka tumayo at tumapit kay Jessica. Nagkatapat ang kanilang mukha. Wala akong balak makipagpatayan sa'yo. Binabalaan din kita. Landiin mo na nandiin ang bayo mo. Wala akong pakialam. Aniya at saka tinalikuran ito. Abat bastos ka. Sikmat nito sabay hablot ng braso niya. Bastos ka? Ana pa ulit ito at saka siya akmang sasampalin. Agad niyang hinawakan ng kamay nito. Ikaw ang unang nambastos at sasabihin ko sa'yo. Wala pang tao ang nasampal sa akin at hindi ikaw ang una. Aniya at saka binitawan yon. Pahakbang na sana'y nagulat siya nang kanina pa pala nakatayo doon ang kanyang boss. Formal ang mukha at walang kangiti-ngiti. Nagkatinginan sila nito. Di niya rin inaasang makikita raw ng boss. Agad naman nakabawi si Jessica at lumapit kay Samuel at niyakag na itong papaalis. Naiwan siyang naiinis sa babae at maging sa boss. Agad binilata ng mga to na nakatalikod na nang napalingon si Samuel. Otomatikong napakunot ang noo ni Samuel na makita ang ginawi ng bagong sekretarya. Hindi niya alam kung maiinis ba o matatawa dito. Ngunit wala na siyang nagawa nung tila ayaw na siyang pakawalan pa ni Jessica. Paglabas ng opisina may nakasalubong siyang grupo na tila magbe-break time kaya't agad siyang sumunod sa mga to upang malaman kung nasaan ang kantina. Mabilis namang nalaman kung nasaan iyon. Naka-order na siya ng pagkain at umupo na sa may gilid. Medyo marami nang naroon. Buti na lamang may bakante pa siyang naupuan. Ganado na siyang kumain nang tumayo sa harapan ng may hawak na tray. Hi miss, sorry kung naabala kita. Pwede bang makishare? Very friendly na wika nito. Tumingala siya at nakitang gwapong mukha ng lalaking nakangiti. Kung suswertehin nga naman, aniya. Sure. Pwedeng pwede. Sa mesa lang naman, di ba?
Kung pagkain kasi, sorry, hindi pwede. Kulang pa nga to sa akin eh. Aniya sabay maluwang na ngumiti. Napangiti naman ang lalaki na tila kuha na nagbibiro siya. Of course, sa mesa lang. Pero pwede rin kung share tayo sa puso mo. Patol nito sa biro niya. Doon napatawa si Sandy. I like you. Hey, I'm Sandy. Bago lang ako dito sa building. Pakilala rito. I'm Miel. Anito. Wow! Bulalas niya. Alam niya kasi ang ibig sabihin nito. French ng honey ang miel. Makawaw ka naman. Wagas. Anito na nagsisimula ng kumain. Wala lang, di ba ang miel French ng honey? So pwede kitang tawaging honey. Biro niya at saka tumawa. Natawa naman ang lalaking kausap. Naiinis na si Samuel sa kartihan ni Jessica at kung di lang to kapatid ng asawa, kanina pa niya to tinaboy. Kanina pa siya kinukulit, nasa labas daw sila kumain dahil busy siya at may meeting pa siya. Kahit papunta na sila sa kantina ng building nila, iniuungot pa rin ito na nasa labas na. Nakesyo hindi to kumakain sa kantina at kung ano-ano pa. Hindi nga niya ma-imagine kung ba't naging kapatid to ng asawa dahil total opposite naman ng mga to sa ugali. Please, Samuel, sa labas na tayo kumain. Giit nito kahit papasok na sila sa kantin. I'm sorry, Jessica. If you don't wanna eat here, feel free to go. Ngunit agad din naman tong sumunod sa kanya. Mabilis pumila upang umorder ng pagkain niya. Maraming nakatingin sa kanya dahil madalang din naman siyang kumain sa kantina. He remember ang asawang si Janine ang laging kasama noon na kumain doon. Kahit nakabosangot si Jessica, wala itong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Self-service ang kantina nila, kaya kailangan itong pumila at ito mismo ang magbuhat ng order nito. Hawak ng tray na in-order, naghanap siya na maupuan nang aksidenteng mapatingin sa pares na nasa dulo. Napakunot no siya na makilala ang kanyang sekretarya. Mukhang tuwang-tuwa itong nakikipag-usap sa lalaking kasama nito. I told you, sa labas na tayo kumain. Oh my God, see? Wala tayong maupuan. Angal pa rin ni Jessica. Hindi niya na pinansin to bagkos naglakad papalapit sa mga to. Sakto kasi malapit sa kinuupo ng dalawa ang nabakante. So, pwede ba kitang tawaging honey? Dinig pa ang huling sinabi ng babae na agad naman tinugon ng lalaki. Sure. Di niya alam ganun pala kabilis makuhang babae. Isipin pa lamang niya na unang araw pa lamang nito roon nakikipagtawagan na to ng honey sa lalaking bagong kakilala. You know what? You're so funny. Ani pa ng lalaki. Do I look like a clown? Sabad naman ni Sandy. Nope, you look like a princess. Bola ng lalaki. Sus, nang bola ka pa. Kumain ka na lang baka mapanis na yung pagkain mo. Kailangan ko na kasi bumalik sa trabaho eh. First time ko, kailangan ko muna magpa-good shot. Anito. Napangisi si Samuel sa huling narinig na sinabi ng babae. Yeah, good luck sa'yo. Ani naman ng lalaki. Thanks. Pasensya na ha, mauna na ako. Masungit kasi boss ko eh. Gwapo nga sana pero mukhang tinangkasan ng ngiti sa mukha. Tawang saad pa ng babae. Di tuloy napigilang may kuyom ng kamao ni Samuel sa sinabi nga ng sekretarya. Bye honey, see you when I see you. Paalam pa nito. Sa harap nakabosangot pa rin si Jessica. You're here to eat. Di para titigan lang ang pagkain mo. No worries, mas masarap yan kaysa kinakain mo sa restaurant. Di ka naman siguro mamamatay kung kakainin mo yan. Sabad nito. Ano pa nga ba? Anito at saka sumubo ng in-order nito. Masungit pala ha? Bulong sa sarili. What did you say? Tanong na Jessica. Di niya alam na ibulalas pa lang laman ng kanyang isipan. Ubusin mo na yung pagkain mo. Aniya upang pagtakpan ang kanyang nasabi. Kumatok muna si Sandy sa opisina ng boss at nang maramdaman na wala pa rin ang lalaki, agad nang pumasok. Yes? Aniya. Malaya siya. Mabilis naghalongkat at hinanap lahat ng papeles na mauugnay dito sa Montemayor Manufacturing Incorporated. Alam niya hindi yun binenta ng magulang. Sigurado siya sa bagay niyon dahil kahit 14 pa lamang siya noon, alam na niya at naririnig bawat usapan ng magulang. Nasaan ba? Aniya sa sarili habang naghahalongkat sa mga drawer ng mesa pero wala siyang nakita. Mabilis binalingan ng ilang shelves doon.
Nakayukod pa siyang naghahanap. Wala rito. Dito kaya sa kabila. Aniya at saka naman lumipat sa isa pang shelves nang biglang bumukas ang pintuan. Nabigla siya na makitang bumunga doon si Samuel. Napatili siya at tila ba nagiinat. Hawak niya sa kamay ilang papeles. "What are you doing?" Malakas itong tanong. Um, ah, Nag-aayos po, sir. Gusto ko kasi masinop lahat, yung walang nakatikwas. Ito nga nakausli kaya inaayos ko. Ito, see? Aniya at saka binalik ang hawak na papeles. Shit na malagkit. Muntik na ako dun ah. Mabilis na bumalik siya sa mesa. Pero pakiramdam niya nakatingin pa rin sa kanya ang kanyang boss, kaya't nagtaas siya ng tingin. "Miss Montemayor, alam mo naman siguro unang araw mo pa lamang dito." "Yes, sir," tugon niya. "Alam mo ba ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang babaeng malandi?" Anitong may diin sa huling salita. Napakunot noo si Sandy. Hindi ba dapat sa Jessica ang sinasabihan nito ng ganon? Bakit naman siya madadamay sa kalandian ng babaeng yon? Ayaw ng malandi pero nagpapalandi. Tse? Aniya sa isipan. "May sinasabi ka ba, Miss Montemayor?" Mataas na namang tinig ni Samuel. "Wala po, sir. Sabi ko nga ayaw mo sa malandi," aniya. Pagdidiin sa huli. "Yes, you said it right. Pero how come narinig kita sa kantin kanina at may pahani-hani ka pa sa lalaking ngayon mo palang nakilala?" Ines na sabad ni Samuel. Nang marinig ni Sandy ang sinabi ng amo, napahagalpak siya ng tawa. Hindi niya maampat-ampat ang pagtawa. Dahil narinig pala nitong usapan nila ni Miel, mas lalo nagusot ang mukha ni Samuel nang pagtawanan siya ng babaeng kausap. Ang nakakainis pa, halos sapo pa nito ang tiyan katatawa sa sinasabing wala namang nakakatawa. "Sorry, sir. Sorry. Hindi ko lang talaga mapigilang matawa." Aniyang hinging paumanhin. "May nakakatawa ba sa sinabi ko, Miss Montemayor?" Ines na ines ng tanong. "Wala, sir. Mel is just a new friend, sir. Actually, kakakilala ko nga lang kanina. Sinabi ko lang, tawagin ko siyang Honey dahil ang French naman ng Honey Mel. In English ko lang, sir." Giit sa amo. "Kung di lang kita kilala, sasabihin ko na sana nagsiselos ka eh." "Whatever. Ayokong tinatawag mong Honey ang lalaking yon. Maliwanag?" Anito at naupo sa mesa nito. "Ituloy mo ang ginagawa mo." Utos signo sa kanya. Agad nitong tinoon ng pansin sa trabaho kaya nagawa pa niyang pandilatan ng lalaki. Nang biglatong lumingon sa kanya, nahihiya siyang umiti sa pagkakahuli nito sa kanya. "Alam mo, itiko mo na lang ang bibig mo. Baka kakalabas mo ng dila mo'y maputol yan." Matalim na pasaring ng lalaki sa kanya. Sungit? Inis na bulong sa sarili. "May sinasabi ka ba?" "Wala, sir. Sabi ko, gwapo ka na sana." "Pero bingi." Dugtong ng lalaki. "Hindi. Gwapo ka na sana pero ang sungit mo. Mukha ka tuloy 50, aniya. Agad na tumingin si Samuel sa babae. Matapang nitong sinalubong ang titig niya. Di niya alam anong meron kay Sandy at tila nakukuha nito ang kanyang pansin.